Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Gusto mo bang makuha ang game over sa ex mo? Yung ma-finish mo siya, yung ikaw yung manalo sa breakup. Natural, alam ko gustong gusto mo yan. And there you go. Ituturo ko sa'yo kung paano mo i-game over si ex right now. At ito ay napakahalagang teachings kaya tapusin mo ang video para maintindihan mo at kung paano mo ilulubog sa lupa ang ex mo. Kasi kapag napansin to ng ex mo, game over na. So, merong isang pagbabago na kapag napansin to ng ex mo sa'yo, magbabago talaga yung game. Pero syempre, you need to consider it as well na hindi lang dahil sa pagpapaselos na magsaselos siya at hindi rin dahil sa nakikita niyang may bago ka na. Isa rin sa mga magpapagame over sa kanya is napansin niyang hindi ka na niya kayang galawin emotionally kagaya ng dati. Kumbaga, ito lang yung core idea ko ha. Once na nawala na yung dati niyang access sa'yo, mawawala na rin yung dating leverage niya sa'yo. Always remember that. Once nawala na yung access niya sa'yo, mawawala na rin yung leverage niya sa'yo. Anong leverage? Yun yung advantage niya sa'yo. Kasi syempre, ang dating pagkakaalam niya tungkol sa'yo, reactive ka, nasasaktan ka, naghihintay ka. And because of that, meron din tong epekto sa kanya. Kumbaga, nadadalian siya sa'yo at naiisihan siya sa'yo. So, ano bang game ang dapat natin gawin para mag-game over natin to? Kapag napansin niya to, and then, that will be the game over of the game. Siyempre, yung pagiging hindi reactive ay kailangan mong gawin. Once na hindi ka naging reactive, ay mapapansin niya yun at may advantage yun. Pero etong ituturo ko sa'yo ay higit sa lahat. Kailangan mong i-turn yung table favorably on your side. Eto ang word. Gugulatin mo siya. Anong gugulatin, coach? Like, wow, magugulat siya, ganun ba? No, it is something like this. Alam mo yung eto magbibigay lang ako ng analogy. Please, huwag niyo tapusin, huwag mo patayin yung video. Please, i-gets mo sana yung analogy. Intindihin mo tong analogy na gagamitin ko. Alam mo ba yung tipong, di ba minsan tayo, nakamotor tayo, tapos, o kaya nakabisikleta, o kaya nakakotse. Pero minsan, di ba may mga times, naglalakad lang tayo or nakamotor tayo. Bigla tayong hahabulin ng isang aso na askal. Kapag hinabol ka ng asong askal, the more na tumakbo ka palayo, the more nahahabulin ka niya para kagating ka niya, di ba? So, nasa offense mode siya para saktan ka. Kasi nga, tumatakbo ka palayo. Isa sa mga diskarte dyan para magulat ang aso is kapag tumakbo ka palayo sa kanya, hinabol ka niya, pag binaliktad mo yung sitwasyon, habang hinahabol ka ng aso, then you will stop, biglang haharap ka sa aso, tapos gugulatin mo siya, ikaw naman yung biglang hahabol sa kanya. Magugulat yung aso sa ritmo ng psychology mo kasi buong pag-aakala nung aso is tatakbo ka palayo. Nagulat siya kasi nga hinabol ka niya tapos bigla kang humarap tapos bigla-bigla ikaw na yung hahabol sa kanya. Biglang magugulat siya. And that is a long-lasting effect kasi dito mo matiturn yung table favorably on your side. So ano bang ibig ko sabihin with that analogy? Di ba naghahabol ka sa ex mo? Di ba? Parang sa moment na to, ikaw yung nagbibigay ng compensation. Ikaw yung nakikipag-negotiate. Ikaw yung nakikipag-usap. Kumbaga, sana mapatawad niya to. Sana makapag-adjust pa siya. Sana mabigyan niya ako ng chance. Ganyan yung mga pinapaalam mo at pinaparating mo sa ex mo. Gusto mong ipakita sa kanya na ikaw yung naghahabol. Yan yung ginagawa mo. And then, syempre, ine-expect niya lahat. Hindi handa yung katawan niya sa bagay na masasaktan siya. Kasi nga, ine-expect niya na willing ka talagang bumalik. Kasi nga, what you are doing is you are preparing yourself to get him back or get her back. Kaya, ang nangyayari ngayon, parang kang empleyado or parang ikaw yung nag-a-apply ngayon sa kanya. Parang lahat ng negosasyon ginagawa mo na para lang maibalik si ex sa'yo. At dahil nararamdaman ng ex mo yung pakikipag-negotiate na yan, parang ikaw yung humahabol, palapit sa kanya, ang bigla mong gawin ngayon, di ba? Alam niya, ikaw yung humahabol. Bigla mong gawin ngayon, bigla kang tumigil out of nowhere. Tapos,
biglang all of a sudden, ang gawin mo, lahat ng mga pakikipag-negotiate mo, bawiin mo mula sa kanya, tapos sabihin mo na ayoko na pala. Gusto ko na pala mag-move on, ayoko na pala sa'yo, hindi na pala kita mahal. And then ikaw yung biglang out of nowhere mawawala. Hindi niya in-expect na bigla kang hihinto sa paghahabol mo sa kanya. Hindi niya in-expect na biglang all of a sudden, lahat ng mga pinarada mo sa kanya na negosasyon, kondisyon, tsaka pakikipag-cooperate sa kanya, lahat ng yun, binawi mo biglaan. At kapag bawi mo biglaan, all of a sudden, the table turned. Papunta naman siya ngayon sa side mo kasi nahila mo siya eh. Emotionally, nahila mo yung emosyon niya biglang pabalik sa'yo na parang, oh, habulin kita, mahal kita, sana mapatawad mo ko, sana mahal kita, sana habulin mo pa, sana habulin kita, sana sagutin mo ko, kasi mahal pa kita. Then all of a sudden, biglang, ay, hindi na pala kita mahal, yoko na pala sa'yo. Alis na ako, di na kita type, huwag na tayo mag-usap kahit kailan. And then biglang all of a sudden, ikaw na yung may kapangyarihan, binawi mo yung power ng ganun-ganun lang. Kumbaga, ginanon mo lang, and then after that, yung leverage, biglang sobrang lakas kasi magkakaroon ng shocking impacto sa kanya na hindi handa yung katawan niya na masaktan mula sa rejection mo. Uulitin ko hindi handa ang katawan ng ex mo na masaktan siya mula sa rejection mo. Kasi yung katawan niya, komportable, yung physical niyang pag-iisip, komportable na hindi mo siya masasaktan kasi nga naghahabol ka. Then biglang all of a sudden, hihinto ka, tapos biglang shock, tapos biglang bawi, na lahat pala ng mga pinagsasabi mo negasyon, hindi pala totoo. Wala ka palang pakialam sa kanya ngayon at bigla, out of nowhere, biglang ikaw na yung nawawala. Biglang ikaw na yung tumatakbo palayo sa kanya. At ngayon, mararamdaman niya yung shock value. Yun yung shock value kung tawagin. Kapag nagawa mo yung shock value na yan, magugulat yung ex mo dahil nga hindi siya handang masaktan physically at mentally at emotionally. All of a sudden, bigla mo siyang sinaktan emotionally, then that would be the time the trigger will be reversed. Kasi kapag ginawa mo yun, yung ang bilis-bilis ng takbo mo pahabol sa kanya, bigla kang hihinto, tapos bigla kang haharap palayo sa kanya, tapos tatakbo ka palayo sa kanya, wala siyang magagawa kundi masaktan at maghabol. Kapag nagawa mo ang tama itong technique na to, ang tawag dito sa technique na to ay shock value. Kapag nagawa mo ang shock value, or nawala yung emotional access niya sa'yo na dati niyang advantage, like I've said kanina, kapag nagawa mo ng tama ang shock value, I will give you 96% mababalik mo si ex mo. 4% kung palpak, wala talaga, kahit nagawa mo ng tama, kung di ka na talaga mahal. Pero it doesn't matter, kahit mahal ka man o hindi minsan. Basta I will give you 96 or 94, mga ganun, percentage. Shock value yan, yung parang push and pull siya. Ikaw ang biglang lalapit tapos bigla kang hihinto. Then all of a sudden, siya yung biglang maghahabol. Actually, marami pa akong strategy dito. Pero i-PM mo na lang ako dito sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching para mas magkaroon ka pa ng idea. Ayan, nandyan lang sa comment section yung link natin. Thanks for watching!